49 days na po itong ating mais at ang tataas po niya. Ito yung dating na talagang hindi pa tumutubo, inabunuhan natin, tapos katutubo pa lang, pinatubigan na natin. Bale 3 times na po itong napatubigan dahil nagkatubig itong irigasyon, pero ngayon wala na namang tubig. Ito ngayon dahil dapat ito medyo dry na naman yung lupa. Dapat ito bago lumabas yung kanyang bulaklak, mapatubigan para hindi makate. Yun po ang dapat ninyong malaman sa mga nagpapatubig. Huwag kayong kumare magpatubig yung palabas yung bulaklak. Gaya nito, palabas yung bulaklak niya, napakakati po niyan. Eto bago lumabas, total mahigit isang araw lang yung papatubigan magpapatubig na kami dito para hindi naman kawawa yung aking kasama na magpapatubig. Eto ang taas-taas po niya. Dahil nag-foliar po tayo, kahit malalapit yan, bubunga po lahat yan. Ipapakita natin sa inyo yung ito. Ito, lalapit oh. May mga siguro dito. Yan, ito, hindi yan mamumunga. Yan. Pero ito mga malalapit na yan, bubunga lahat po yan. Ito, identify na po natin yung hindi mamumunga. Ito, napakapayat nito. Ito, hindi ito mamumunga, itong tatlong to. Kaya yung mga double row, hindi ako believe doon. Maraming hindi mamumunga doon. Kaya itong dalawa na to, mamumunga to. Pero yung mga payat, itong parang sinlaki ng ating sinliliit, yung kanyang puno, hindi po mamumunga yan. Basta kasinlaki ng inyong daliri, yung puno, hindi po mamumunga yan. Ganyan po yung mga palatandaan sa mais na hindi natin pagkikinabangan. Kaya kung may mga baka kayo, pakain na lang po ninyo. Dito sa dinadaanan natin araw-araw, may mga mais na ganito. Pag ganito po yung mais nyo, lugi na po ito. Kasi bukod sa madalang yung mga tumubo, parang nilamon ng damo yung iba dito. Pag akong ganito, dodoblehin ko na lang, magtatanim na ulit. Kaysa ganito yung i-maintain ko, parang aksaya sa panahon at aksaya sa abono, aksaya sa mga inputs. Ito medyo okay din ito, kaya lang nag-uunahan po sila kasi alam ko ito, hindi timing yung pagpapatubig, hindi din timing yung paglalagay ng abono. Malinis, kaya lang yung itsura ng mais, siguro babawi din naman ito, pero ito baka lugi po ito. So kung ganito yung mais nyo, I-recommend na palitan na lang. Hindi baling gagastos ka, pero kaysa naman naghihintay ka ng aanihin pero ganito lang, lugi pa, mas gusto ko yung gagastos na lang ulit at papalitan ko ng mas maganda. Siguro kung naman na to, natuto naman na yung may papakita po natin sa inyo yung aerial view ng ating maisan. 10 feet po ang taas na yan ngayon, napakakapal. Nasa 62 days na po siya at lumabas na lahat yung kanyang mga bulaklak. Yung mga bunga talagang lumalabas na rin. So makita po ninyo kung gaano siya kakapal. At ihahambing natin dito sa ating kabila na kahit matataas na yung mais, makita natin na makita mo pa rin na yung mga madalang na tubo dahil may mga space po siya. Samantalang yung ating maisan talagang siksik na siksik Kaya ang nakikita nyo yan, nandyan po yung ating giant katimon. Yan. So aprobado na kapag gagamit tayo ng foliar, timing yung pag-abono, timing yung pagpapatubig, maganda po yung mais.
subukan nyo po yung ating technique, yung ating rekomendadong procedure para magpalaki ng mais, para masubukan nyo rin pong umani ng 10 tons pataas. Hindi po biro to. Sa aming anihan, pwede po kayong pumunta at para makita nyo kung ilan yung lalabas sa harvester, para mapatunayan nyo na yung ating sinasabi at ginagamit ay totoong nakapagpapadami ng ani. Lalo ngayon, ang ganda po ng ani ngayon. Napakakulimlim ng kapaligiran, nagbabadyang umulan, pero basa pa po yung ating maisan, na siguro 1 week na natapos na yung patubig po niyan. So, sabaybayan nyo po yung ating mga video para matutunan nyo po, mapag-aralan nyo kung paano magpalaki ng mais. Ito po yung ating mga tinatamnan ng puno at yan, para makita nyo yung aerial view ng ating munting pinagtamnan ng mga prutas. Andyan yung ating po yan, nakikita nyo yung ating sweet tamarind. May 3 puno na sandwich na po yung ating sweet katimon. Nandito rin yung ating munting kalamansihan at yung ating dragon fruit. Hindi ko alam kung makakapag-recover pa. Ayan. So patuloy po kayong subaybay sa ating mga video at bibigyan po kayo ng mas marami pang mga update. Sinukat po natin yung ating mais na 62 days na po siya. At ito po yung kanyang sukat. Hindi na po ito lalaki. Nasa 9 halos 9.5 feet po siya. Nandun yung 1, 2 halos 9.5 feet po siya. Ganyan po kataas itong ang lakas po ng hangin ngayon. Pero hindi po tayo natatakot dahil nag-spray po tayo ng calcium nitrate dito. Ayan ang taas po niyan. Hanggang sa dulo yung ating measurement. Siguro pag yung mas mataas ng konti, eksaktong 10 feet ang taas. So ipapakita natin sa inyo yung bunga. Ito po yung kanyang bunga. Mahahaba po siya. At ito ang kaibahan nito, hanggang sa dulo po ito, dito yung cubs niya Ito, tingnan niyo po. Yan bumubukol na yan. Halos pag lumaki ito, papakita po natin sa inyo. So ito po yung ating maisan. Maski yung mga maliliit, ipapakita po natin sa inyo. Ito, gadalire, pero mayroon siyang bunga. Gadalire yung gadalire yung kanyang taba. Ayan, yung doble po siya, doble po siya. Ayan. So ito, bumubunga. Maliit nga lang yung bunga niyan, pero may laman. Ayan. So kumpara dito sa tabi namin, ito malalaki yung kanyang bunga. Hanggang doon sa sa looban. Ito. Wala. Palabas pa lang yung mga iba. Ayan. Mahaba yung makikita mo talaga mahaba yung nito. Kaya malalaki din yung bunga. Nasa abot sa 6 feet po yung kanyang bunga, kaya mataas yung puno. Umaabot ng halos 10 feet yung kanyang taas. Dito sa kabila naman, ipapakita natin sa inyo yung So i-measure natin para makita po ninyo yung kaibahan ng ating mais sa mais ng kabila. So i-measure po natin yung nasa halos 10 siya, 10 inches po siya. Or sabihin na natin 9 kasi hanggang baba po yan sa or 8 to 9 inch, no? So yung ating mais, ito 8 to 9 inch po siya.
Ito naman po yung mais dito sa kabila na mas nauna ng ng 3-4 na araw. Dito sa tabi namin medyo malalaki din yung kanilang bunga. Maabot din ng 8 to 9 yung kanya. So obserbahan po natin, so baybayin nyo po yung ating video para makita po ninyo yung kaibahan ng ating mais. Saka ito yung ating mais at ito yung mais ng kabila. Parehas siguro ito na Decal 8282. So tingnan po natin kung ano yung magiging resulta. Ito na po yung ating mais na 68 days. Talagang pumoporma po na yung mga bunga niya. May mga maliliit din ganyan, pero lahat yan, pag mayroong ganito, lahat yan po may bunga. Ito, pag mayroon itong kanya, nakakuha po yan. Pero yung mga bunga na walang ganito, hindi po siya makakakuha. Dikit-dikit, pero tignan nyo, halos hindi mo makita ang tao sa loob. Napakalapit po niya, no? So in 5 meters, hindi mo makikita yung tao sa loob. Ganyan po kadikit-dikit ito. Ito, ang lalaki ng bunga, no? At aabot ito hanggang sa dulo kasi bumubukol hanggang dulo. So ganyan po yung napapatubigan ng tama, naabonohan ng tama, at gumagamit pa rin tayo ng foliar fertilizer. Kabilaan po, ang pagitan po nito, dito po tayo sa kanal, mga mahigit 1 metro ang pagitan, pero nagsasalubong po yung mga dahon po niya. Ayan, o. Dikit-dikit yung kanyang mga bunga. So ito yung indication, ito yung pangitain na kayang umani ng 10 tons mahigit ang 1 hektarya. Ang lalaki po. Ito, pag bubukol hanggang dito sa dulo, yan, hanggang dulo yung kanyan, yung may mais, yung may buto. Siguro after 2 weeks pa tayo dito magpapatubig. Mga abutin na to siguro ng mga 80 days bago tayo magpatubig. Basang-basa pa dito sa sa loob niya. So ito, malalaki yung bunga. Ayan, kabilaan po ang lalaki ng bunga. Ayan. 1 week pagkatapos nating magpatubig, eto medyo tuyo na yung lupa. Talagang nagkakarga po siya. Ito kasi pinatubigan natin bago lumabas yung kanyang mga bulaklak. Kaya medyo dry na naman yung lupa. Malakas kasi kung humigop ngayon itong mais dahil nagkakarga siya. Ang lalaki ng bunga. Ayan. So, yan ang epekto kapag maaga kang nag-abono, maaga kang nagpatubig, at naglalagay ka ng foliar fertilizer. Yung mga foliar fertilizer po natin, hindi po mga ordinary yon. Yung ating heavyweight, ang ganda po nun. Talagang pinapabigat nito yung ating mais. Nagtataka nga yung mga naghahakot or nagha-harvester dito dahil bakit ang bibigat ng ating mais. Na dati, nung hindi pa tayo gumagamit ng heavyweight tandem, napakagaan ng ating mais. Ito yung part noon na mababa. Hindi masyadong lumaki yung mais. Pero same pa rin yung bunga. Malalaki pa rin yung bunga kahit na medyo mababa sa banda rito. Dito siguro mga 8 to 9 feet yung kwan dito. Doon sa unahan, umaabot siya ng halos 10. Pero dito, mas mababa. Kasi yung bunga, doon sa kabila, hanggang mata ko dito, hanggang balikat lang yung bunga dito. Pero same pa rin na malalaki yung kanyang bunga. Ayan, no? Kaya pag ganito yung inyong mais, dapat patubigan po ninyo. Ayan, wala tayong makikitang uod, wala tayong makikitang sinira ng kung ano man dito. At hindi natin kailangan ang
fungicide dito. Hindi kagaya ng ginagawa ng iba na gumagamit sila ng fungicide. Ang sikreto po natin, gumagamit po tayo ng tricky fertilizer na siyang kakumpetensya at lumalaban sa mga fungus. Kaya magaganda po yung ating mais. Hindi rin tayo natatakot sa malakas na hangin dahil nag-i-spray po tayo ng chelated calcium. Kaya makunat at matibay po itong ating mais. Ito po yung silong ng ating mga matataas na mais ngayong 68 days na po sila. Ayan o. Wala halos makahingang mga kanyan, mga damo dahil talaga nasisiliwan sila ng ating mais. Alas 8:30 na po ng umaga pero tingnan nyo yung itsura ng ating silong ng mais. No? Napakakapal. Ayan o. Halos hindi mo makita na dyan yung kung magtatago ka rito. Sa baba mo na lang makikita ng medyo siguro hanggang 10 meters mo makikita kung may tao sa loob. Pero kapag tatayo ka, matatabingan na tayo ng mga napakakapal na mga dahon. Ayan, oh. So 5 meters lang, hindi mo na makikita yung tao na kasama mo pag matatago sa loob. Malalaki yung mga bunga ng mais kahit malalapit. Yan po yung outcome kung ikaw ay nagpapatubig, nag-aabono ng maga, tapos nag-a-apply ka ng foliar fertilizer. Sa mga hindi pa po try ng ating ginagawa, subukan nyo po. I recommend na gawin po ninyo para ma-experience din po ninyo yung ating nararanasan na umaani po tayo ng mahigit 10 tons na dry per hectare. Ano, ganyan yung katataas yung ating mais. Oh. At sa baba, pakita natin sa baba. Ayan. Ang tataas, umaabot po siya ng halos 10 feet. At malalaki din po ang kanyang bunga. Ayan o. Ito, hanggang dulo ito, lalabas yung kanyang bunga. Halos lalabas yan, bibitak yan kapag malapit ng anihin. Mayroon ding mga maliliit pero tingnan, pag may buhok na ganyan, nakakuha po yan ng may laman po yan. Basta may buhok yung mais, may laman po yan. Pero pag walang buhok, alanganin. Hindi siya mapupullinate. Dry na naman po. Siguro in 1 week, magpapatubig ulit po tayo dito. Kasi kailangan niyang maging siksik para mabigat yung buto ng ating mais.